So ngayon, ito naman po, dako na po tayo dito sa ating pangatlong topic. Patungkol po dito sa post ni Senator Trillanes. Teka, ito pa. Okay, teka. Ito pala yung sa post po nitong si Senator Trillanes, dating Senador Trillanes, ay meron po siyang sinabi na ito nga daw pong si Digong kumbaga alatang-alata naman yung war on drugs. Kahit si Kuya Nino Barsaga ay naging observer o naging ano po yan dyan po sa war on drugs na yan. Nabanggit nga ni Kuya Nino Barsaga na lahat ng parang ibablog nila that time, yung mga DDS pa sila noon, ay kailangan po na pabor sa administrasyon nitong si Duterte ang lahat ng kanilang mga magiging report o vlog. So ngayon, ito po yung post ni Senator Trillanes. Babasahin ko na lang po sa inyo. Ang nakalagay po dito, si Michael Yang ang drug lord partner ni Duterte. Simula pa sa Davao City at siya ang nagpasok ng bilyong-bilyong halaga ng shabu sa Pilipinas from 2016 to 2023. Yan po ang post ni Senator Trillanes. Di ba? Hingi muna ako tubig kay John. Diba, imagine niyo po, the war on drugs was a big lie. Ginawa ito para patayin ang kompetisyon at ma-monopolize ang illegal drug trade ni na Michael Yang at Digong. Bukod pa rito, siya rin ang nagnakaw ng bilyong-bilyong pondo ng gobyerno through Parmali. Si Michael Yang ay isang purong Chinese citizen pero inappoint siya bilang economic advisor ni Digong para maliwanag sa mga authorities kung gaano siya kaprotektado. Imagine niyo po kung gaano po katindi si Digong. Kung mayroon pong katotohanan itong post na ito ni Sunny Trillanes, hindi na po ako magtaka kung bakit po ganoon ang nangyari sa war on drugs. Sabi nga ni Kuya Nino Barsaga, meron bang napatunayan itong si Digong noong war on drugs? Meron ba itong naipakulong na mga big time drug lord, mga general, mga politician na sangkot sa droga? Meron ba? Meron ba? Wala. Wala. Diba? Wala pong napatunayan, walang nakulong, walang nakonvict. Kahit yung si Peter Lim, na sinabi pa nitong si Digong, kung di ako nagkakamali, ito, hanapin natin. Duterte to Peter Lim. Tignan natin yung mga nakaraan. Meron sinabi yan si Duterte. Ito. Noong Biyernes nakipagkita ang negosyante si Peter Lim kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mariin niyang itinanggi na isa siyang drug lord. I would conclude na dili ikaw ng Peter Lim nga giingong drug lord. I will not say, Mr. President, 100%. I would say 500%. Wa gyud taon. Ayon sa ilang intel report na mismo si Duterte nagpakita sa publiko, isang Peter Lim na may alias Jaguar ang tinukoy na isang big-time drug dealer sa Visayas na pinoprotektahan umano ng isang police general. Ayon kay Lim, apektado siya sa pagtukoy sa kanya bilang drug lord at gusto niya linisin ang kanyang pangalan. May banta pa nga si Pangulong Duterte sa mga pinangalanan niyang drug lord noong mag-press conference. Ito si Peter Lim, according to the Chief PNP, he goes in and out of the Philippines. Now, if he has friends here, sabihin mo sa kanya, the moment he lands at Naya, he will die. The moment he steps out of the plane, he
he will die. That is my assurance to the people of the Philippines. Sa meeting nila ng Pangulo, inabisuan siya ni Duterte na patunayan ang sarili sa NBI o sa pulisya kung saan nagbigay din siya ng babala. Mas tinood lang, ipapatay tagin na. Basta masilip na ako. Minsan na nag-cross ang landas ng Pangulo at Dilim sa isang kasalan sa Cebu. Kaninang umaga, nagpulong ang NBI at DOJ tungkol kay Lim. Aminado si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hirap ang mga otoridad na imbestigahan si Lim. 4,000 ata yung Peter Lim din. Sa totoo lang, sa dami ng Peter Lim, may nagsasabing yung Peter Lim na talagang drug lord namatay na. May nagsasabi na itong Peter Lim nito is the same as Peter Paul. Ayon kay Aguirre, sa ngayon hindi pa papasok ang DOJ sa investigasyon kay Lim dahil wala pa naman na isasampang kaso laban kay Lim. Wala rin basihan pa para mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin. Kita mo, sabi nitong si Digong, papatayin kita. Basta magkamali ka lang. Ito pa. Magkakilala na nga ba sina Pangulong Duterte at Lim bago pa man ang kanilang pag-uusap noong Biyernes? Kumakalat po kasi ngayon sa Facebook ang dalawang litrato na magkasama ang dalawa sa isang kasal. Kwento ng spokesperson ni Lim na si Dioscoro Fuentes Jr. Naganinong ang dalawa sa kasal ng anak ng isang prominenteng negosyante sa Cebu nito lang June 25. Kaya magkumpare raw sila. Sabi ng nagpakalat ng mga litrato, huwag magpabola sa drama ni na Duterte at Lim. Pinagtanggol naman ang Pangulo ng kanyang supporters at sinabing edited lang ang mga larawan. Ay na, edited lang daw yung mga larawan. Imagine niyo, tapos yung pala talaga palang magkakilala. Talaga palang sila magkaano ni Duterte, magkumpare pa. Eto pa, si Panelo. What's the reason why the president parang change of heart? Kasi dati in 2016 maayos naman yung meeting nila and then last night parang stern yung warning niya kay Peter Lim. There could be a basis for that. Siguro, some time ago, kung sinasabi mong sopa siya, wala masyadong ebidensya against him. Ay baka marami ng ebidensya to convince the president that he is really behind many operations concerning drug activities. You must remember that Peter Lim at one point denied that. O siguro, lalong pinaimbestigahan ni President, baka marami na siyang basis. Di ba? Nasaan niya si Peter Lim? Nawala na. Naglawang parang bula. Sabi mo, di ba, Digong, papatayin mo si Peter Lim kapag napatunayan mo may connection sa droga. Napatunayan mo nung time na yun bakit hindi mo pinahuli? Diba, yan yung isa sa mga asta ni Digong na akala mo talagang lilinisin ang usaping droga. Yun pala, lahat lang ng kalaban sa negosyo nila ni Michael Yang, baka kalaban nila sa negosyo si Peter Lim. Pero kumpari pinasibat na niya si Peter Lim, sabi ni Ate Jean Mira Puentes. Syempre, kumpare, di ba? Boss Mac, totoo siguro yung sinasabi ni Trillanes na member ng Triad si Dix, kaya ayaw niya ipakita sa likod niya na may tattoo ng Triad. Kaya, alam niyo po sa totoo lang, dito po sa, sa usapin na ito, eto po talagang si Digong, dapat talaga dito, ay bukod sa ma-investigahan dito sa ating bansa, dapat din po ito talagang ma-investigahan na o kaya maipahuli na ng ICC. Para masagot yung lahat ng na yan, biruin nyo. Kaya pala ang mga napapatay noon, mga katulad ni Kian De Los Santos lang, no? Walang mga big time drug lord na napapatay noon. Wala pong mga general na nahuhuli noon na nalilink sa droga, pati mga mayor na nalilink sa droga noon, no? Nasaan na ngayon? Yung mga congressman noon na nalilink sa
sa droga, mga governor, vice governor. Nasaan na? Walang nakonvict. Wala pong mga nagbayad sa mga sinasabing kaso na yon. Diba kaya ang war on drugs ni Digong is a failed war on drugs on the true objective. Ang mga kawawang mga pobre na mga naliligaw ng landas, mga kawawang pobre na dahil sa hirap ng buhay, nagnegosyo na lang ng droga kasi wala nang makain, wala nang maisip, naging drug courier na lang, taga-deliver na lang sila ng droga. Sa hirap ng buhay noong panahon ni Digong, yun lang yung mga kumbaga, na ituro ng mga drugista o mga drug pusher. Pero, yung mismong mga leader, mismong mga big time pusher, wala po talaga. Hindi po talaga napatunayan, wala po talagang naipakita na mga tao na magpapatunay na ito pong napatay na ito ay kumbaga nasolusyonan yung usaping droga or na pigilan ang paglaganap ng droga doon sa isang lugar na yun. Hindi po wala pong ganung nangyari. Talagang ito pong usapin ng droga dito sa ating bansa ay pinalala lamang ng panahon ni Digong. Pinalala lang. Hindi po nasolusyonan yung usaping droga nung panahon ni Digong. Lumala lang lalo. Bakit? Dahil nga po ang mga napatay lang ay mga piso-piso lamang na mga drug personalities. Yung mga dapat po na nahuhuling mga malalaking drug lord, wala po, hindi po nahuhuli. Katulad nito, kita nyo si Digong kasama tong si Michael Yang. Sinabi ni Digong, Michael Yang cannot be my advisor because he is a Chinese citizen. Sabi yan ni Digong sa isa pong interview nung panahon po na siya ay nasa Malacanang na. Pero teka, bakit po after a while naging pa rin siya? Naging inyo pa rin po siyang naging tauhan nyo pa rin at naging economic advisor nyo pa rin. Diba? Alam nyo si diyang may nagpalabas ng issue dyan Isa din dyan si etong si Gordon. Binanatan ni Duterte si Gordon noon dahil dyan Okay, eto. A Rappler investigation shows former presidential economic advisor Michael Yang and his associates' business expanded rapidly during the Duterte administration. Yang and his associates started several new companies, including a Philippine offshore gaming operations or POGO firm, and others that are into real estate, construction, and medical supplies. Yang's newest firm, Piley Holdings Corporation, is constructing a massive mixed-use real estate development called Clark Majestic World in the Clark Freeport Zone. Piley Holdings was registered with the Securities and Exchange Commission only in December 2020. Piley Holdings has clear links to Yang's older company, Philippine Fulwin Group of Companies Incorporated, which got its SEC registration in 2017. Yang's other businesses, DCLA Plaza Company Incorporated, Yangche Group Trade Company Limited, and XRL Holdings Corporation are listed as subscribers to Piley's capital stock. On August 22, 2018, another company called Piley Holdings, with a space between Pi and Li, signed a memorandum of agreement with the Authority and China Heavy Machinery Corporation, a Chinese state-run engineering services firm. Holdings is an older firm registered in 2012 but renamed during the Duterte presidency.
Yang, through his lawyer Raymond Fortun, says he never used his connections with Duterte to win government contracts. Meantime, Yang's business associates Lin Wei Xiong and Rose Nona Lin started a pogo company called Seanway Technology Company during the Duterte administration. In late August, a Rappler investigation showed Yang's connection to Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Pharmaly is a local firm that bagged the biggest pandemic supply contracts from the Philippine government, worth a total of 8.68 billion pesos. Visit Rappler.com for the full investigative report. Kita nyo puro ganyan po ang kwento diyan kay Michael Yang. O, kita nyo, lumakas ang kanyang negosyo. At pati mga kaibigan niya lumakas din ang negosyo dahil nga po nasa na siya nasa gobyerno na siya ni Duterte noon Oy, DJ Byron, shoutout sa iyo Ito, wala po akong connection sa gobyerno. Ang Pharmaly Biological ay hindi po sister company ng Pharmaly Pharmaceutical. Wala po akong pinalaman sa pagkakamakbo o operasyon ng negosyo ng Pharmaly Pharmaceutical. Wala po akong pagmamayari ng shares ng Pharmaly Pharmaceutical. Wala po akong pagmamayari ng shares ng stock ng Pharmaly Biological sa Pharmaly Pharmaceutical. Wala rin po pagmamayari ng shares ng stock ng Pharmaly Pharmaceutical sa Pharmaly Biological. Ang dalawang po kumpanya, yung pihilan po nito ay mag-lock. Hindi rin po ako design or shareholders po nito. Wala rin po kung kontrata na pinasok sa gobyerno para po mag-supply ng drugs. Ako po ay sa kalimuang mamamayan lamang Mr. Chair at ang aking pangarap sa politika ay wala pong kinalaman sa pagbibig ng ito. Lahat po ng mga akusasyon laban sa akin, sa aking mantika, ay puro pagkakakalan. Yan yung yung business partner nitong si Michael Yang. Pero 'di ba, ngayon po papatawag na siya ng Kongreso dahil nga meron pong pag-amin. Meron na pong naimbestigahan na ito talagang si Michael Yang, bukod sa connection sa droga, ay meron din po dito sa Pharmaly. Yung pong sa usapin po ng Pharmaly na ito, na issue, meron po talagang tong si Michael Yang. Meron po talagang connection talaga si Michael Yang. Tapos ito po. Sa bibig na rin ang mismong tagapagsalita ng palasyo ng dating ang kombinasyon na economic advisor ni Bangkong Duterte ang bayamang Chinese businessman na si Michael Yang. Michael Yang is one of the advisors of President Marcos. Ang negosyante si Michael Yang na may Chinese name na Yang Hongmin ang may-ari ng Davao City Los Amigos Shopping Center. Malapit naman ito kay Chinese Ambassador Zhao Jinhua at nakasama pa sa entourage ni Chinese Premier Li Keqiang noong bumisita ito sa Maynila noong 2017. He has a technical know-how how to run a business, and also because he is Chinese, he knows a lot of people and he knows the economic for that aspect, the president needs to communicate. Hindi masabi ng palasyo kung anong klaseng teknikal na serbisyo ang naibibigay ni Yang bilang economic advisor na hindi kaya ng isang Pilipino o kung anong klaseng sensitive informasyon ang kaya niyang i-access. Pero siniguro nila walang influensya siya sa mga polisiya ng gobyerno. Pero mapayag na ito ni Manero ay taliwas sa taon ng pagtangin ng mga Oktubre na itinalaga ng advisor siya dahil nabanggit na sa batas. Hindi po rin siya naging presidential advisor.
Tanungin kung nagsinungaling si Duterte, base na rin sa transcript ng kanyang press con, biglang kumambyo si Panelo at sinabing kaklaruhin muna niya ito sa Pangulo sa cabinet meeting ngayong gabi. Nauna na nagpatao ng Senate Inquiry si Senator Leila de Lima sa appointment niya dahil sa posibleng epekto nito sa national security. Nalagay sa radar ng publiko si Michael Yang na ipagtanggol siya ni Pangulong Duterte mula sa mga alegasyon na konektado siya sa droga sa speech niya sa Malacanang noong Oktubre. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Kita niyo po, diba, dinenay ni Digong. Tapos, kinumpirma nitong si Panelo. Kita niyo, hindi sila ng mga pahayag. Hanggang ngayon naman eh. Diba, si Panelo, si Roque, nagkakasalungat sila ng pahayag. Pati si Digong, nagkakasalungat sila ng pahayag. Since way back na nakaupo si Digong. Puro alam niyo yung miscalculation or misinterpretation, misinformation ang nangyayari sa administrasyong Digong. Katulad dito na lang din kay Michael Yang. Kita niyo po Chinese citizen ginawang advisor. Bakit hindi si Ramon Ang na from being a very poor boy from Tondo ay naging super yaman na tao, super yaman na Pilipino? Si Manny Pangilinan, bakit hindi mo ginawang political advisor? Economic advisor. Sa wari, mas matalino si Michael Yang. Tapos sabi pa dito sa balita na ito, piso lang isang taon ang magiging sahod ni Michael Yang. Ako nga, kahit na ako na magbayad. Kunwari ako, gagawin akong appointee ni Digong. Kahit ako na magbayad, kahit na sabi ko, Digong, gawin mo akong appointee, pero ako magpapasahod sa gobyerno. Kahit sabihin kong magbibigay ako ng 100 milyon kada isang taon kapag ginawa mo akong economic advisor. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, yung 100 milyon na yan, tubong lugaw ako dyan. Kahit magbigay pa ako ng 1 bilyon sa gobyerno taon-taon, sigurado naman, 100 of billions ang kaya kong kitain kapag ako'y naging economic advisor na. So, may katotohanan ang tingin ko na pahayag na ito ni Senator Trillanes. Na, kaya in-appoint itong si Michael Yang, para nga naman makita ng mga authorities o nasa gobyerno noong panahon na presidente si Digong na ito ay kanyang tauhan. Tauhan ako ni Digong. Economic advisor, Michael Yang. May darating akong shipment. Alam nyo na kung ano gagawin nyo dyan. Bubusisiin pa ba yan? Idadaan pa ba sa x-ray yan? Titignan pa ba yan kung ano laman yan? Hindi na. Sabi nga ni DJ Byron, nagtatago na yan. Talagang magtatago yan. Lahat naman ng mga tarantado na nandito ngayon sa, kumbaga nakikita na ang kanilang mga kagaguhan, nagtatago na Di ba, Michael Yang, Peter Lim, lahat yan. Hindi na makikita, lahat yan, hindi mo na mahahanap. Kasi nga, magtatago na yan para po ma-evade ang kanilang mga nagawang kalokohan noong nakaraang panahon. Riders for Life, shoutout sa iyo Sabi nitong si TikTok Teresa, pa-shoutout daw sa asawa niyang si Joshua Lacno. Diba? Kaya yung war on drugs niya, ni Digong, ay war on drugs lang pala talaga sa mga kalaban sa negosyo ni Michael Yang. Kaya dapat talagang ipatawag ng Kongreso. Dati nababalita, pero di nabibigyang pansin, bawal. Syempre, Duterte, di ba? Mabubuking ang mga katarantaduhan ni Digong. Mabubuking ang mga negosyo nila ni Michael Yang. Kaya hindi na tayo magtataka, di ba? So, ayun na humusga. Bakit nga ba walang na convict sa war on drugs ni Digong?
Nasaan na yung mga general na pinagbabanggit niya pangalan? Nasaan na yung mga mayor na pinagbabanggit niya pangalan? Nasaan na yung mga taong gobyerno noon na pinagbabanggit niya yung mga pangalan? Ultimo mga barangay captain, mayor, konsel ng bayan, konsel ng barangay. Binanggit niya mga pangalan? Nasaan na yun? Walang na-convict. Walang napakulong. Meron man napakulong. O, napalaya lang din. Kaya nga, same feathers flock together. Katulad nitong si Morales. O, may nahuling drug lord. O, ano ginawa ni Morales? Bumaligtad. Pinagtanggol pa yung drug lord. Kaya ang nangyari, yung drug lord napawalang sala, nakalaya. Dapat ipatawag sa Senado o sa Kongreso si Las Cañas, Matubato at Asierto. Marami silang alam tungkol kay Dutay. Si Las Cañas hitman yan, si Colonel Asierto sa droga naman yan. Kaya lang, alam nyo naman pong mainit po ang mata ng mga makadigong dyan. Kaya, ewan lang po natin kung mangyari yan. Kasi pwede pong bago sila makarating ng tawag dito? Bago sila makarating ng Senado, baka sila po ay mga ano na, lumulutang-lutang na. Di ba? Ay, naku talaga. Basta talaga, maalala mo yun sa mga nangyari noon Duterte. Akala natin, napakagaling na Duterte ni Digong, napaka makabayan. Pero di ba, kita mo, economic advisor, Chinese. Di syempre lahat ng negosyo niyan. Lahat ng gagawin niyan, puro pabor na lang sa Chinese. Puro pabor na lang sa China. Solo nila pag-dispose ng drugs, pag hindi sa kanila galing, tinutulak mo, papatayin ka. Sabi ni Kuya Marvin Berhel de Dios. Lahat nagbabangayan, magtaguna. O lahat ng nababanggit, magtataguna. Mga magtatago na mga yan. O, Kuya Danilo Garcia, shoutout po. Di ba? Ako nga, sabi ko, hindi mo mapapalutang sa Senado siguro yun. Si Michael Yang, baka hindi po pumunta ng Senado yan. Tingin ko lang. Baka hindi po pumunta ng Senado kasi nga po madidiin si Digong Mapapahamak sila di ba? Naku talaga. Pero hanga pa rin tayo sa mga kongresista natin ngayon kasi kahit papaano ay nakikita na nila yung mga mali na ginawa ni Digong. Mabubuking at mabubuking yan. Kaya nga gustong-gusto nilang paalisin sa pwesto si PBBM at nang pumalit na si VP Sara para nga naman tuloy-tuloy ang happy-happy nila. Yun lang naman talaga yun. Wala na pong iba pang paliwanag dyan kung bakit sila gigil na gigil. Kaya abangan natin yung hakbang ng mautog sa Bamban Tarlac. Baka gamitin nila si Alice Gu para makapaghakbang ng mautog doon sa norte. Okay, Nay Teresita Tanelo po, kilala mo po yung may-ari ng Spring Oil sa Malabon. Ate Lori Mamawag, hindi po. Ang alam ko pong mga kamag-anakan ko po sa Malabon, meron po silang mga pwesto sa Malabon Fishport. Mga malalaking meron silang mga barko na pangisda diyan sa Malabon Fishport. Meron silang pwesto diyan sa Malabon Fishport, mga Pablo po, kamag-anak namin. Pero yung iba hindi ko na kilala tatay ko na lang ang kilala nila. Pero ako po hindi nila kilala kasi kami po ng tatay ko at mga nanay ko sa Bulacan na po kami tumira noon Pero yung spring oil na yan, alam ko yan, pati yung puro, yung patis, ano ba yun, the original ba yun? O nakalimutan ko yung patis na sikat na tatak dyan sa Malabon. Yung merong nakuhang tao dati, nahulog dun sa patisan, parang nahulog na dulas. Hindi Lawrence, hindi Rupina, basta iba yung pangalan niyan Diyan kami bumibili ng patis nakalimutan ko na Napakasarap ng patis diyan, talagang malinamnam. Saka kasi meron kaming kamag-anak na nagtatrabaho dun sa patisan na yon, kaya din kami dun kumukuha. Malinis ang gawa nila ng patis, hindi yung mga janitor fish ginagawang patis.
Naalala nyo yun na investigador ba yun? Ha? Quality! Huli mo, Ate Lori Mamawag. Quality patis. Quality patis po. Big time ka vlog, capital S Brad. Hindi, yun na nga yung tama. Quality patis. Diyan kami kumukuha ng patis dati. Pero yung dito, gamit namin ngayon, Lawrence patis na. Kasi yun na yung maganda yung bote. Maayos yung bote ng Lawrence patis eh. Yung quality yata, ewan ko kung bukas pa yan, kung nag-ooperate pa yan. Pero simula nung umuwi ako ng Pilipinas, wala na ako nakita ng quality patis. Kaya nung nakita ko yan, Lawrence, uy, sabi ko meron pa palang Lawrence, yun ang binili kong patis. So, ako po yung magpapaalam na sa inyo dito sa ating vlog na ito. Salamat po sa pagsama nyo at ingat po kayong lahat. Yan, Tentay. Naalala ko rin yan. Meron nga yan noon, Tentay. Alam nyo, ang lola ko sa Malabon, Lola Pemia ko. Alam nyo ba, ang lola ko pag nagluto ng galunggong, isang palanggana, pinipirito niya pag alam niyang pupunta kami doon ng nanay ko. Isang palangganang galunggong ang niluluto ng lola ko kasi alam ng lola ko, favorite ko yung galunggong pinirito. Libre lang sa kanila yung galunggong. Ay, nakatol, mag-aalas 11 na rito sa amin. Mag-aalas 11 na rito sa amin. Diyan sa inyo, maaga pa. Dito sa amin, mag-aalas 11 na. Kaya yung lola ko nung dati, yung naalala ko sa lola ko, pag pupunta kami sa Malabon, lagi na pagdating namin tanghalian, merong isang palangganang galunggong na piniritong toasted. Favorite ko yan. Hanggang ngayon, favorite ko yan. Kaya nga, monitored ko ang presyo ng galunggong. Minsan nakakabili kami galunggong 200, yung mga malalaking ganyan. Mga malalaking ganyan na galunggong, 200 ang kilo. Minsan naman maliliit, medyo 160. Kaya lang, kung ikaw nga, maisip mo, teka, maggagalunggong ba ako? Ang manok, 200 din ang kilo eh. Parang mas okay pa, manok na lang ako. Diba? Shoutout sa'yo, DJ Byron ha. Shoutout. Yes, maingay dito sa akin. Kuya Christopher Lloyd, shoutout. Thank you ha. Salamat po sa inyo. Ayan, si DJ Byron, baka mag-live yan. Suportahan po ninyo. Tropa ko yan, kumpare ko yan. Napakabuting vlogger niyan. Yan yung vlogger na hindi po naglalagay ng Mr. Real Talker, DJ Byron. Pero real talk po talaga ang mga binibitiwan niya ng mga salita. Pati si Papa Trix, yan, sila Mike Cervera, mga tropa natin yan. Jake Magnus, mga kaibigan natin yan. Bro, DJ Byron, late na sa amin dito sa Pinas. Noong malit kami, nangingi lang kami sa mga bankero. Pag Friday and Saturday, pwede kasi kaming magpuyat. Kuya Henry Malyari, ayan, shoutout po. So, salamat po Thank you po sa pagsama niyo sa akin live. Ingat po kayo, Mama Chup, love you. God bless us all. Pilipinas! God first, salamat po. Bye-bye po. Ingat po kayo. Thank you po. Nay Teresita Nay Ninita Umali, Kuya Christopher Lloyd, Kuya Marvin, Nay Merlita. Thank you po. Yes, yan, na-interview niya si Trillanes. Matagal na kaming magkakasama nila Tol Makmak, di ba? Si DJ Byron, matagal na natin tropa yan. So, bye-bye po. Salamat po. Thank you. Bye-bye po. Ingat po kayong lahat. Thank you po. Bye-bye!